welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dasal ko po lagi ang magandang kalusugan ng bawat isa sa inyo at ang inyong tagumpay sa kung anuman ang minimithi ninyo sa buhay. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung subscribe button and i-click rin yung notification bell para lagi kang mauuna at makakasabay ka lagi sa mga exciting at hitik na kaalaman na meron tayo sa bawat content natin dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, you follow me on my social media account, Franz Byron. Sa mga magpapaabot ng kanilang tulong at donasyon, please send a screenshot of your donation at ipadala nyo yan through Messenger sa Facebook page po natin na Franz Byron. Para naman, kahit papaano, sa konting kapamaraanan ay maibigay ko po yung aking pasasalamat. Ang paparating na 2026 ay mas challenging, lalong-lalo na sa aspeto ng pera. There will be a shortage of resources dahil water element ay wala. It will be absent on 2026. Kaya naman, sa vlog natin ngayon, gagawa tayo ng kapamaraanan kung paano natin mapapanatili na magtatagal ang paparating na blessings. Kung may darating at dadaloy na blessing sa buhay natin, ito'y mananatili at magtatagal. Yung hindi tipong may sweldo ka nga, marami nga yung income, maraming sources, may mga part-time, may mga side business ka nga, pero parang hindi nagkakasya yung pera. Alam kong ramdam nyo yon. Alam kong merong mga nakaka-experience sa inyo yan. Kaya naman, ngayong gabi, ituturo ko po sa inyo kung paano natin gagawin ang wealth base natin para sa 2026. Ito'y makakatulong sa mga nabanggit kong mga purpose, sa mga nabanggit kong mga kadahilanan. Alright, ano-ano ang mga kakailanganin natin? Ang pinakauna na ibabahagi ko sa inyo ay ano-ano ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng wealth vase natin or wealth jar natin. Unang-una na dyan ay ang vase or jar at kinakailangan po na mayroon itong cover, may taklob ito. At mas mainam po na hindi transparent. Gawa ng glass, gawa ng clay, gawa ng ceramic, wag gawa ng kristal, basta hindi lang transparent. At never lang po nagawa ng never lang nagawa ito ng plastic at kahoy. Bakit, Sir Franz, not plastic, not kahoy? Punong-puno ng fire element ang 2026. Ayaw natin masunog yung ginawa natin na wealth base. So, mas mainam dun tayo sa ceramic, sa crystal, porcelain, or clay. Wag lang plastic at kahoy. Dapat may cover po. Purpose natin ay mapanatili na matagal yung vase ng kayamanan at ng blessings ay mananatili din sa loob ng ating tahanan, ng opisina, ng ating negosyo, in general, sa ating buhay. Isang halimbawa na maibibigay ko po sa inyo ay ang wealth vase na ito. This is made up of ceramic na wealth vase na ang hawak ko po ngayon. At ito po ang pwede ninyong halimbawa. This is the halimbawa na pwede ko pong maibigay ko sa inyo. So, you can look for sa mga tahanan ninyo. Sorry, ito'y luma po ito na nakita ko, kaya sabi ko ito na lang yung gagamitin ko. Yes, pwede kayong gumamit ng luma. Pwede rin kayong bumili ng bago, nasa sa inyo po. So, this will be the wealth base. Kung gaano kalaki, you estimate. Kayo na po ang mag-i-estimate yung kaya nyong punuin sa buong taon. Huwag yung napakalaki masyado kung hindi nyo naman kayang punuin. Huwag naman yung masyadong maliit kasi magiging maliit lang yung darating na blessing sa atin. Anong kulay man, anong design, basta wag lang kulay black. Wag lang yung may mga nakakatakot na painting.
Mas mainam kung kumpleto ang 5 different colors that represents the 5 elements. Pwede rin plain lang, walang ibang design. Nasa sa inyo na po yun, huwag nyo nang pahirapan ng sarili ninyo, basta may cover. Sunod na kakailanganin natin ay ang 3 piraso ng dahon ng laurel. Ito po yun. Ang laurel ay sumisimbolo ng tagumpay. Muli, ibabalik ko kayo sa history ng laurel, di ba? The laurel is being awarded pag nagtatagumpay noong unang panahon sa mga Romano at mga Griego. May laurel dito, di ba? For those patimpalak, yung kinokorona, yung pinapatong sa ulo nila ay laurel. And we want to achieve, gusto natin mapagtagumpayan ang aspeto ng wealth acquisition or ma-maintain yung wealth acquisition sa buhay natin na hindi tayo maubusan ng pera at magtagal ang blessing sa buhay natin sa aspeto ng pera. So, 3 pirasong dahon ng laurel ay handaan natin. Dapat buo ha. Kailangan din natin ng mga panulat. Kahit anong kulay ng marker, we call that, the common term we use is pentel pen. Kahit anong kulay ng pentel pen or panulat na pwede nyo gamitin, basta susulat dyan sa dahon ng laurel, walang specific color tayong ipinapayo. Kailangan din natin ng kulay pula at kulay bughaw na tali. Pwedeng sinulid, yung ginagamit natin sa pagtatahi. Pwedeng yung tali na ginagamit natin sa paggaganchilyo. Pwede ring ribbon, kung medyo may budget kayo, pwedeng ribbon red and blue. Ako, yung nakita ko, nakahanap ako ng tulad nitong tali na makintab. Ito yung gagamitin ko kasi madali siyang itali and at the same time, ito yung nahanap ko kahapon. So, red represents protection, represents good luck, while blue naman represents water element na kailangan natin sa 2026. Itatali natin o lalagyan natin ng tali ang vase. Ngayon, kung yung vase ninyo ay tulad nito na mayroong maliit na hawakan, yung cover niya may maliit na hawakan. So, dito ko siya itatali. Ngayon, kung walang hawakan yung vase ninyo, mas mainam, mas mahabang ribbon or tali kasi ibibelt ninyo paikot. Kailangan din natin ng cinnamon stick. Ang cinnamon ay famous or sikat dahil sa halimuyak at bango nito. Nakakaengganyo, nakaka-encourage, nakakabuhay ng dugo. And we wanted na yung halimuyak or parang bulaklak, parang cinnamon, gusto natin maakit ang blessings, ang pera, lalapit ito sa buhay natin o magiging malapit tayo dahil sa halimuyak ng cinnamon. So, lalagyan natin ng cinnamon ang loob ng ating wealth base. Ang hawak ko po ngayon ay isang cinnamon stick. Isa lang ang kakailanganin natin kung may mahanap kayong cinnamon stick. Ngayon, kung wala kayong mahanap na cinnamon stick, ay maaari pong cinnamon powder na lang if available. Kadalasan kasi ng mga grocery, lalong-lalo na sa mga malalayong bayan, maliliit na city, wala silang cinnamon stick. Ang available nila, cinnamon powder. So, pwede pong option ninyo ay ang cinnamon powder. Isa sa kakailanganin din natin ay ang bulak or cotton. It will absorb all the good energy at magiging magaan ang pamamaraan ninyo sa pagpapasok, pag-i-invite ng blessings sa pera at kayamanan. Ang hawak ko dito na available na nahanap ko kanina is cotton pad. So, pwede kayong gumamit ng cotton pad, cotton balls, or the regular cotton. Basta bulak. Kailangan natin ng cotton or bulak. Maliit lang. Isa lang na maliit. As we continue, kailangan din natin ng mga kristal. Maliit. Raw kristal. Ano ang mga kristal? Isa lang ang kakailanganin natin na kristal. Ano yon? Pwedeng citrine, pwedeng pyrite, pwede ring green aventurine, pwedeng jade, pwede ring clear quartz, pwedeng tiger's eye, or malachite. Itong mga kristal na binanggit ko po ay nag-absorb, humihikayat ng pera at kayamanan. Ngayon, kung wala kayo sa mga nabanggit ko na mga kristal, pwede po isang
regular stone o yung bato na nakikita natin sa garden natin. Hugasan nyo lang ng mainam or maigi, sabunan ito, patuyuin, ibilad sa araw. You cleanse lang the regular stone. Isa, the regular stone o yung bato na nakikita natin sa kalsada, sa gilid ng daan o sa garden natin has this energy na tinatawag nating grounding energy. Matatag ang pundasyon natin if we have that grounding energy. So kung wala kayong mga kristal, mahirap sa inyo para makahanap ora-orada ng kristal, you can also make use ng isa sa regular na bato. Yung maliit lang, huhugasan ninyo, lilinisan ninyo, ida-dry ninyo sa ilalim ng init ng araw, at gagamitin ninyo, ipapasok natin yan sa wealth vase ninyo. Kung citrine naman, ito'y tinatawag natin na merchant stone o bato ng negosyante. Ito'y nagbo-boost ng abundance, confidence, prosperity, kasaganahan, at kadalasan ginagamit ito, inilalagay ito ng mga negosyante natin, yung mga mayayaman na negosyante, inilalagay nila ito sa kanilang mga drawer kung saan nandun yung pera, dun yung income nila, yung kita for the day. O di naman kaya yung mga big boss na may opisina sa kanilang mga desk. While the pyrite, ang pyrite po ay nagre-reflect ng kayamanan, nagproprotekta sa iyo para hindi ka mawalan ng pera, at nagbo-boost ng inyong confidence. We can also make use of a green aventurine or green aventurine. Ito yung tinatawag natin na bato ng oportunidad, stone of opportunity. So ito'y humahatak ng swerte, new venture, mga bagong negosyo, bagong oportunidad, and a steady flow of money. Hindi babagsak yung flow ng money mo, kundi steady. While the jade naman, yes, pwede natin gamitin ng jade na ipasok sa wealth jar natin. It has a matagal ng panahon na ito'y sumisimbolo ng prosperity, harmony, and long-term wealth, pangmatagalan na pagpasok ng pera at kayamanan. A clear quartz naman, tawag nito is a charging stone. Meaning to say, sa mga kristal dyan na ginagamit ninyo, alahas, singsing made up of a crystal, kailangan niyang lilinisin. Kung galing kayo ng hospital, galing kayo ng sementeryo, bumisita kayo sa may sakit, suot ninyo yung kristal ninyo. So para malinis ito, dinidikit ko ito overnight, nakapatong yung kristal na yan. So pwede nyo pong gamitin ang tulad na kristal na ito. Yung charging stone na ito, pwede nyo po itong gamitin on our wealth vase. Isa lang, pumili lang kayo sa isa sa mga stone na nabanggit ko. Dahil ang tiger's eye po, nagbo-boost ito ng iyong kapangyarihan, personal willpower, yung focus, your confidence, at yung mga opportunities, maraming opportunities na dumarating sa buhay ninyo. Kung makikita ninyo, yung kulay nito ay parang stripe, golden stripe, parang gold, nagre-represent ng yaman, okay? And of course, you can make use of a malachite. Ang malachite naman, rich green ang kulay nito. Ito'y tumutulong para ma-dissolve yung mga harang na sana ay dadaloy ang pera sa buhay mo. So, this helps na ma-encourage ang growth o paglago ng buhay mo. Paano natin gagawin? Paano natin assemble step by step yung wealth vase natin sa 2026. Wala tayong tinuro na wealth vase sa mga nakaraang taon kasi so far nakita ko naman na kaya natin yung daloy ng pera at kayamanan. But 2026, 2027, and 2028, itong tatlong taon na ito na magkakasunod ay hindi ganoon ka ganda ang pasok ng pera at kayamanan. Okay? Unang-una, kung may mahahanap kayo na vase na may cover, kailangan hugasan ito, trapuhan ito, wipe it off from pagiging basa, at hayaan itong mabilad sa araw o mahanginan man lang ng kahit 5 minutes. That's number 1. And ito, huhugasan. You have to wipe off the basa. You have to let it dry, pahanginan ito sa labas, o di naman kaya painitan at least 5 minutes. Pagkatapos nito ay
susulatan natin ang bawat isa. Gamit ang marker o panulat natin, susulatan natin ang bawat isa. Back to back ha? Back to back. Sa harap ng dahon ng laurel natin, ang ilalagay natin ay 168. 168 sa feng shui, ibig sabihin, blessings all the way. Tuloy-tuloy. Pasok na pasok ang mga blessings. Blessings all the way. Kaya naman, ang isusulat natin sa isang bahagi ng ating dahon ng laurel, ang tatlo ha, ang isusulat natin is 168. Yung kabilang banda naman o kabilang bahagi ng dahon ng laurel, ang isusulat natin ay tatlong number 9. Bakit, Sir Franz? Kasi nasa loob na tayo ng 9th cycle o period 9. Gusto natin na makuha at manatili ang kayamanan for the entire period 9. 20 years. Gusto natin manatili ito at hindi mawala sa buhay natin ang mga swerte, pera at kayamanan sa loob ng period 9. Kaya naman, sa kabilang pisngi, sa kabilang banda ng dahon ng laurel, ang isusulat natin is 9. While sa kabila naman is 168, blessings all the way. Ang pinakauna natin ilalagay sa loob ng wealth vase natin ay ang cotton. We wanted to absorb all the wealth na pwedeng pumasok sa buhay natin at gusto natin magaan ang pasok ng pera sa buhay ng bawat isa sa atin. Sunod na ilalagay natin pagkatapos ng cotton ay ang tatlong dahon ng laurel. Tagumpay ang nire-representa, achievement ang nire-representa ng tatlong laurel na ito. Okay? So, ipapasok ko na po ang laurel. Pagkatapos ng dahon ng laurel ay pipili lang tayo kung ano yung available na stone o bato na meron kayo. Itin ko po mga mami and daddy, huwag niyong i-complicate ang sarili ninyo. Kung wala kayong mahanap na stone, yung bato sa garden ninyo ang gamitin ninyo. Kahit ganito lang kalaki, okay na yon. Okay? Yung maliit lang. Ang regular na bato, kung wala kayong kristal na tulad ng hawak ko o yung nasa listahan kanina, ang regular na bato naman, ang nagre-represent nito o ang nire-represent nito ay earth element. Pagkakaroon ng magandang pundasyon sa buhay. So, if you wanted to achieve a strong at matatag na pundasyon sa aspetong pinansyal, pwedeng regular na bato. So, ang gagamitin ko po, either each one of these. So, ang gagamitin ko ay yung pyrite or the merchant crystal or the merchant stone. Merchant kasi ang inyong anak. So, negosyante din tayo kasi naghahanap buhay tayo. So, meron tayong mga pinasusweldohan ng mga trabahante o empleyado. Kaya kailangan magpatuloy ang pagdaloy ng pera kasi may mga umaasa sa atin na ibang tao. Okay, ipapasok ko na po. Sunod nito ay ang halimuyak at mabango para talaga namang inviting yung wealth base natin. Kung walang cinnamon stick, ang gagamitin ninyo, cinnamon powder. So, ipapasok na natin yung cinnamon stick o cinnamon powder. So, kung powder ang gagamitin nyo, ibubudbud nyo lang. Okay? Kayo na ang bahala kung gaano karami. Hindi naman masyadong damihan. Okay? Sayang. You can make use of it on cooking or on your baking. Pagkatapos nun, na naipasok ko na lahat, sasarahan ko na yung wealth base ko. Ayan. Sarado na po yung wealth base ko. Dahil may hawakan ang wealth base ko, doon ko po itatali ang pula at bughaw na tali o ribbon. Kung wala pong hawakan ang base ninyo, gawin yung belt sa paikot.
So, dito kayo, magtali kayo paikot. Ako, kasi may hawakan, dun ako sa hawakan. So, isisilyo natin. We are going to seal the lock na manatili sa ating buhay ang pera at kayamanan para sa bawat tahanan, sa bawat isa sa atin na sa 2026, 27, and 28. Kahit kulang ito ng elemento ng source resources, ay tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng pera. Isiselyo na po natin, ha? Isa-isa lang. So, pula, sinabi ko na kanina, proteksyon. Takot ang mga negatibong elemento sa pulang kulay. Kaya pula ang tali natin. Kulang ng tubig, elemento ng tubig ang 2026, kaya naman pupunuan natin. Represented by the water element is ang kulay bughaw na tali. Papakita ko po sa inyo. Ayan, simple lang. Ganun lang ang pagkakatali. May mga paalala po ako sa inyo. Ngayon na natapos na natin gawin, yung ibang katanungan at mga paalala ay susunod. Napakahalaga po na sa January 1 pa, dapat ang pinakaunang araw na maghuhulog o maglalagay tayo ng pera sa wealth base natin. Ulitin ko po, January 1 pa. So, pwede natin itong gawin ngayong katapusan ng Disyembre. The last week of December, pwede nyong gawin. Ako, nagawa ko na ngayon. So, iiwasan ko lang po na buksan ito. Hindi ko lang ito bubuksan. Kailangan lang na panatilihing silyado o sarado ito for the rest of the day. Hihintayin ko sa January 1 kasi sa January 1 ako una maghuhulog ng pera. Anong halaga? Anong amount ba ang ilalagay sa base na yan? Wala pong specific amount. Kahit barya, 10 piso ang unang ihulog ninyo, okay lang po yon. Okay? Kahit 10 piso, okay lang po yon. Piso, okay lang din. 3 piso, okay lang din. Wala sa halaga yon. But on the act, on the ritual na naghulog kayo on January 1. Paalala po, sinabi ko na ito, i-share ninyo, sabihan ninyo yung mga kasama ninyo sa bahay, asawa mo, mga anak mo, kasambahay ninyo, na maghulog din sa wealth base. Kasi baka makalimutan ninyo. Kinakailangan po na hindi natin makakaligtaan araw-araw na mahuhulugan ang wealth base natin. Kailangan barya, perang papel, ihulog nyo lang yan. Araw-araw dapat lang mahuhulugan. Ngayon, kung aalis kayo ng matagal at walang maghuhulog sa wealth base ninyo, ano ba ang mainam na gagawin? Mainam po na maghuhulog kayo ng isang malaking halaga sa wealth base to cover, para makover po yung mga araw na hindi kayo makakapaghulog. Ganun po ang gagawin ninyo. So, pagkatapos na natin na maihanda yung wealth base, prior to January 1, wag muna natin itong buksan. Let it settle, let it rest. Kasi ang unang araw na bubuksan natin yan at maghuhulog tayo ng pera is January 1. Then, araw-araw na dapat mahuhulugan yan. Araw-araw, walang palya. Kasi we wanted tuloy-tuloy ang buhay natin. Habang tayo'y kumakayod, tinutulungan tayo ng cosmic, ng universe, na hindi maging mahirap ang pagpasok ng pera. At ang pagpasok ng kayamanan ay mananatili ng matagal sa buhay natin. Hindi yung dating ng pera, ubos agad. Ayaw natin ng ganon. Ngayon, saan natin ito ilalagay? Ang mga direksyon na pwede nyo pong paglagyan. These are the generic, okay? These are the generic na direksyon. So, pwede nyo itong ilagay sa southeast corner na malapit sa front door. Southeast corner, malapit sa front door. That's the reason po kung bakit sinabi kong dapat hindi transparent. Dapat hindi makikita ang pera. Kasi kung maglagay kayo sa southeast,
yung malapit sa front door ninyo, sa sala ninyo, tapos transparent, prone sa nakaw po ang wealth base ninyo. So, kailangan yung wealth base ninyo hindi see-through, hindi transparent. O pwede rin po kung sa working station ninyo, sa tindahan ninyo, pwede rin po sa table ninyo, o di naman kaya sa cash register ninyo, sa kaha ninyo, sa southeast area. So, buksan ninyo yung compass ninyo, saan ba yung southeast na banda sa table ninyo. Pwede rin sa southeast area ng table, working table ninyo, office table ninyo, o table ninyo sa negosyo ninyo o sa tindahan. O di naman kaya sa pinakagitnang bahagi ng inyong tahanan, kung mayroon malulugaran, kung may spasyo, may eskaparate, may table na safe at hindi mababasag yan, you can put it on the center of your home. O kung may altar dyan sa area na yan, at medyo enough yung space, pwede nyo pong ilagay yan. Matinding paalala lang po, iwasan po na mababasag ito. Kasi kahit ako mismo, wala akong maibibigay na remedyo para dyan kung mabasag yan. Kaya, pakaingatan na huwag na mababasag ang wealth base na yan. Kasi, hindi na tayo pwedeng yung mabasag yan, papalitan lang, hindi po ganon. So, walang remedyo. Sir Franz, paano ba? May remedyo ba yan? I have to be honest, wala pong ibang remedyo o ibang ritual para makapagsimula ulit tayo. Kung malilate po kayo na makakapanood ng vlog na ito at hindi kayo makakasabay on January 1, on the Chinese New Year, pwede rin pong unang araw na maghuhulog kayo ng pera sa wealth base ninyo sa pamamagitan ng ating pag-aambagan through the bag ng pag-asa. Ako po ay kumakatok sa bawat puso ninyo, sa bawat bininto ang puso ngayong Kapaskuhan. Ang inyong tulong po ay isang napakalaking dahilan para maging malawak ang ating coverage sa bag ng pag-asa. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, andyan po sa screen natin yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin at ang GCash account natin.